Kamusta, fire signs? Welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga fire signs? Ikaw na lang bahalang tumukoy kung si person mo ito o ikaw kasi connected ka sa kanya. Pwedeng magkabaliktad. Bakit ako? Ano kaya ang issue at yan ang ipinakita? Uy, ayan, ang bilis. Third person, kasama ko siya pero ikaw ang nasa isip niya. Yun yung reklamo ng third person. May posibilidad na nag-iisip yung person mo kung ano yung alibay na sasabihin niya sa iyo. Ayan, isa lang yung kukunin ko, guys. Mahal kita pero hindi tama. Yung energy talaga ng third person ng pinapakita. 3 cards pa yung kailangan natin. Mukhang naguguluhan itong third person. Ang dami namang single doon na lang. Wala kang magiging kaagaw. Ayan. Pray. Tama yan, makakatulong yung pagdarasal para mapunta ka sa tamang direksyon ng buhay mo. Isang card na lang. Hala, connected. Akin ka na lang. Mukhang hindi niya na mapigilan yung feelings niya, pero kapag mali talaga, mali eh. Kapag alam mo ng mali, huwag mo na ituloy. Tulad nitong ginawa ko, maling card yung nakuha ko eh. Mystical card muna. Alamin natin kung ano ang gustong clarity ng person mo sa buhay niya o kaya relasyon. Kahit na nagtanong ako sa cards, ikaw yung bahalang tumukoy kung ikaw ba yung gusto ng clarity or yung person mo. Ayan, divine abundance. Ibig sabihin yung kasaganaan ang gustong makamit na clarity. Love. Maybe ang ilan sa inyo ay may pagkalito or gusto ng linaw kung ano ba yung nangyayari sa relasyon. Non-duality. Na ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo, gusto ng person mo na yung mga decisions nyo sa relasyon ay iisa. Sobrang connected ng mga cards pero unahin muna natin itong divine abundance. At saka kukuha lang ako ng konting cards para i-reverse. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The High Priestess, 2 of Cups, Page of Wands. Binibigyan ka ng advice ng cards na ito na talasan mo yung pakiramdam mo at saka yung magkaroon ka ng connection sa person mo or loved ones. Kasi ang ilan sa inyo sa sobrang busy mo na rin sa araw-araw, yung bang nawawalan ka ng connection sa loved ones or sa person mo. Lalo na't pinapakita na maganda at solid yung connection mo sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa family or person mo. Ang ilan sa inyo sa career or business, tingin mo walang pinatutunguhan o kaya mabagal yung progress.
Ang advice ng mga cards ay kailangan unawain mo kung ano yung kulang. Baka kailangan mo ng kapartner or idea ng iba para maging maganda yung takbo ng career or negosyo mo. Maging confident at maging open sa mga bagong challenges na darating sa'yo sa career at business. Sa mga single, huwag kang tahimik, ano man ang gender mo. Kasi merong person na akma sa iyo, pareho kayo ng yung pag-uugali o kaya ng mindset. Dalawang cards na yung nagsasabi na makipag-connect ka sa kapwa mo. Kasi matatagpuan mo na yung sunod na makakarelasyon mo. Sa mga nasa relationship, ang unang nagustuhan sa'yo ng person mo ay physical. Yung maganda ka or gwapo. Ang ilan sa inyo nagkataon lang. Alamin naman natin itong love na mystical card. Ituloy ko lang Nagkataon kasi hindi nyo naman parehong inaasahan na magkikita kayo sa iisang lugar. Pareho nyong naramdaman na kayo yung para sa isa't isa at yung relasyon nyo ay pareho nyong binuo na matatag. Merong equality at saka respeto sa isa't isa. Ito yung pareho nyong ipinapakita ng person mo. Connected yung mga cards na banal na kasaganaan. Ito naman yung mga cards para sa love. The Hangman, the Moon, at Queen of Cups. Ganon din ito guys, connected. Kumbaga, nagsasakripisyo ka sa isang sitwasyon na hindi pa klaro sa'yo. Pero gusto mo na kapag binigyan mo to ng atensyon, healthy yung maipapakita mo or masasabi mo. Kasi ang ilan sa inyo, pakiramdam mo may sitwasyon na hindi ka alam. Nananatili kang patient at kalma sa anumang kakaharapin na sitwasyon. Sa financial, may mga bagong oportunidad at saka pagbabago sa karir mo o kaya business na mas magbibigay sa iyo ng advantage para kumita. Sa financial, ang advice ng mga cards ay huwag basta-basta magdedesisyon, lalo na't hindi ka sigurado or hindi mo alam kasi maraming manloloko ngayon. At saka, i-budget mo ng tama yung financial mo kahit na maganda yung pasok nito sa iyo. At saka, ang ilan sa inyo, balanse naman at saka wise ka sa paggamit mo ng financial kaya ipagpatuloy mo lang ito. Sa mga single, nakatatlong cards ka na yung potential person naiisip na mahirap kang makumbinse na totoo naman talaga yung intention niya sa iyo. Confident yung potential person. Gusto ka niyang makausap or makadate. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo, hindi maganda yung pakiramdam niya sa ngayon dahil sa nawawalan siya ng pag-asa. Itong non-duality naman yung alamin natin. Kaya nawawalan ng pag-asa yung person mo kasi yung mga plano niya para sa family o kaya sa relasyon nyo ay hindi niya natutupad. Kaya ang advice ng mga cards, matuto kang makipag-communicate sa person mo para maayos nyo ng person mo kung ano talaga yung problem at hindi magkaroon ng misunderstanding. At saka naka-4 na cards ka na ang ilan sa inyo na nasa relationship ay committed, stable at secure ang relasyon. At saka pareho kayong charming ng person mo kaya hindi talaga may iwasan na merong person na magkagusto. 6 of Pentacles, 6 of Cups at the Devil. Ang ilan sa inyo, di ba nabanggit na nga sa mga cards na meron kang sinasakripisyo. At saka, ang ilan naman, iniintindi mo kung ano yung sasabihin ng iba patungkol sa relasyon nyo. Kasi ang ilan sa inyo, meron na kayong anak ng person mo.
At saka ipinapakita rin ng mga cards na ang ilan sa inyo, meron kang trauma sa past na ayaw mo nang maulit-ulit ngayon sa buhay mo. Kumbaga inaayos mo ng payapa yung buhay mo. Maybe ang ilan sa inyo, sorry guys, pero broken family. Ang ilan naman may trauma sa nakaraan nung bata ka, kaya ayaw mo na itong maulit pa. Kaya protective ka sa mga taong nasa paligid mo. Pero anuman ang challenge na dumating sa buhay mo, ay mapagtatagumpayan mo ito, haharapin mo. Ang ilan sa inyo, kahit meron kang illness, mapagtatagumpayan mo ito, gagaling ka. Ang iba naman, hindi ikaw yung may sakit, kundi ikaw yung tumutulong sa merong sakit. At para naman sa ilan, ang advice ng mga cards, iwasan na yung mga addiction para hindi ka magkaroon ng malubhang sakit sa future. Sa mga single, ang advice ng cards ay kailangan ng proteksyon, lalo na kung active ka sa physical contact. At para sa ilang single, nakadalawang cards ka na harapin mo muna yung issue mo sa buhay bago magkaroon ng relasyon. Sa mga nasa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na alam ng person mo kung sino yung totoong mahal niya. May problem man o wala, huwag mong ilayo yung sarili mo sa person mo. Kahit magkaiba kayo ng activities or gusto, kailangan updated pa rin kayo sa ginagawa ng isa't isa. Itong bottom of the deck na Ace of Cups, ang ibig sabihin ay ready ka sa mga challenges o kaya pagbabagong mangyayari na malaki ang tulong at importante sa journey na tinatahak mo. Maraming mga hindi inaasahan na mangyayari sa buhay mo na magbibigay ng positive or mag-enhance sa mindset mo patungkol sa buhay. May good news na paparating sa iyo. Ang ilan sa inyo guys, kahit may betrayal ang relasyon, wala namang ipinapakita na maghihiwalay kayo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 2800. Trust the process and follow the path that leads you in the right direction, knowing that your guardian angels are by your side. 2348. It signifies the need to call on divine help. Angels are waiting for you to call on them, respond, and guide your steps. Puro patungkol sa angel. 999 tells you to surrender to the universe and allow it to show you the right direction to your life's purpose.